Sa NBA, ang pangarap ng bawat koponan ay maging hari ng liga, magkampyon, mag-iwan ng marka, at magtayo ng dinastiya. At para masigurado yan, ang solusyon, bumuo ng super team. Pero paano kung sa kabila ng lahat ng talento, hype at milyong-milyong dolyar, bigla na lang maglaho ang lahat? Iyan ang mga kwento ng mga super team na nabigo. Mga kwentong magpapatunay na hindi sapat ang mga bituin kung wala ang pinakamahalagang sangkap, chemistry at puso. Ito ang 10 pinaka-disappointing super teams sa kasaysayan ng NBA. Unang-una sa listahan, ang kauna-unahang super team sa NBA history, ang 1969 Los Angeles Lakers. Isipin mo, 3 haligi ng basketball sa iisang koponan. Wilt Chamberlain, ang dominanting sentro. Jerry West, ang logo ng NBA. At Elgin Baylor, isang scoring machine. Pagod na silang matalo sa Boston Celtics. 6 na finals defeat kay Baylor, 5 kay West, at 6 na playoff losses kay Wilt laban sa Boston. Kaya naman nagkaisa silang patalsikin ang dinastiya ng Celtics. Umabot sila agad sa finals, may 3-2 series lead at handang magdiwang sa Game 7. Balloon sa kisame, trophy sa tabi, buong LA naghihintay na sila ang maging kampyonato. Pero nalaman ito ni Bill Russell. Dahil sa isang pangako ni Russell na hindi niya hahayaang lumipad ang mga lobo ng Lakers, nagbago ang kapalaran. Natalo ang Lakers sa Game 7. Walang balloons, walang tropeyo. Isa na namang malapit pero hindi sapat. Pagkatapos nito, nagretiro si Russell. Nagretiro rin si Elgin Baylor sa susunod na season dahil sa injury. Ironically, nang magretiro si Baylor, doon pa nagkaroon ng 33-game winning streak ang Lakers at nakuha ang kampyonato noong 1972. Ang orihinal na super team, nabigo. Makalipas ang ilang dekada, nabuo muli ang isa pang star-studded roster sa LA. Summer ng 2003, dumating sina Karl Malone at Gary Payton para sumama kina Shaquille O'Neal at Kobe Bryant. 4 na future Hall of Famers, isang Hall of Fame coach at isang misyon, bawiin ang trono. Pero kahit gaano kaganda ang lineup, hindi nito napigilan ng drama. Lumala ang alitan ni Shaq at ni Kobe. Mula sa palitan na maanghang na salita, umabot sa puntong halos magkapatayan sa training camp. Samantala, si Kobe ay humaharap pa sa isang court case na muntik ng ikasira ng kanyang karera. Nadagdag pa rito ang injury ni Malone at ang hirap ni Payton na mag-adapt sa triangle offense. Sa kabila ng lahat, umabot pa rin sila sa finals. Ngunit sinalubong ng Detroit Pistons, isang koponang kilala sa kanilang matinding depensa at disiplina. Tinambakan nila ang Lakers sa 5 laro. Pagkatapos ng season, nagretiro si Malone. Na-trade si Shaq sa Miami at tuluyang gumuho ang super team sa loob lamang ng 1 taon. Isang malinaw na paalala, kahit gaano kalalim ang roster, kapag sira ang loob, mahirap manalo. Lumipat naman tayo sa East. Noong 2014, sinubukan ng Brooklyn Nets na bilhin ang tagumpay at malaki ang naging kapalit. Matapos bilhin ng Russian billionaire na si Mikhail Prokhorov ang koponan noong 2010, ginawa niya ang lahat para maging contender ang Nets. Trinade ang halos lahat ng draft picks para kay Deron Williams. Kinuha si Joe Johnson kasama ang kanyang malaking kontrata. At noong 2013, ang final piece, sina Kevin Garnett, Paul Pierce at Jason Terry, mga veteranong all-stars mula sa Boston. Sa papel, tila unbeatable. Sa realidad, halos lahat ay lampas na sa kanilang prime. Nakapasok sila sa playoffs, oo. Ngunit nakalampas lang sa unang round dahil sa isang clutch block sa Game 7. At sa pangalawang round, nilamon sila ng Miami Heat ni LeBron James. Pagkatapos ng 2 taon, wala na ang lahat.
umalis si Paul Pierce, nagretiro si Kevin Garnett, umalis sina Deron at Joe Johnson, at higit sa lahat, ubos ang kanilang mga draft picks. Sa muling pagbabalik ng Nets sa spotlight, akala ng lahat ito na ang susunod na dinastiya. Kevin Durant, galing sa injury ngunit mas lethal kaysa dati. Kyrie Irving, nagkaroon ng pinakamagandang shooting season sa kanyang karir. At kalaunan, nadagdag pa si James Harden. Sa tuwing magkakasama ang Big Three, tila walang makakatalo. Isang historical offensive rating, isang super team na parang cheat code sa video game. Ngunit sa likod ng mga highlights, may mga bitak na hindi kayang tambalan ng talento. Mga injury kay Kyrie at Harden sa playoffs, ang sobrang laking paa ni KD na nagresulta sa pagkatalo sa Game 7 laban sa Milwaukee. Mga issue sa pagbabakuna, trade demands at media drama. Sa huli, nagkawatak-watak din. Iniwan ang Nets sa parehong lugar kung saan sila nagsimula. Wasak at muling magtatayo mula sa simula. Mula sa Brooklyn, lilipat naman tayo sa Oklahoma City. Ang 2018 Thunder ay mayroong MVP sa katauhan ni Russell Westbrook, isang elite defender na si Paul George at isang prolific scorer na si Carmelo Anthony. Sino ang mag-aakala na magtatagal lang sila ng isang season? Mula umpisa, hirap silang makuha ang chemistry. Natalo sa playoffs kontra Utah Jazz. At sa susunod na taon, isang iconic na buzzer beater mula kay Damian Lillard ang tuluyang nagpalubog sa koponan. Pagkatapos nito, na-trade si Westbrook, umalis si George at nagsimula muli ang rebuild ng OKC. Isang rebuild na kalaunan ay nagbunga ng bagong core sa pamumuno ni Shai Gilgeous-Alexander. Sa kabilang banda, ang Los Angeles Clippers ay naghahangad ding putulin ang Clippers curse. Nakuha nila sila Kawhi Leonard at Paul George. Pinalibutan ng mga solidong role players tulad ni Patrick Beverley, Lou Williams at Montrezl Harrell. Paborito ng marami, ngunit kulang sa liderato at chemistry. Nag-collapse laban sa Denver Nuggets matapos mawala ang tatlong sunod na double-digit lead sa playoffs. Tinawag itong isa sa pinakamalaking choke job sa kasaysayan. Natanggal si Doc Rivers, na-injured si Kawhi, at kahit dumating sina James Harden at Russell Westbrook sa kalaunan, tila hindi pa rin mahanap ng Clippers ang tamang timpla. At syempre, ang Westbrook experiment ng Lakers. Mula sa championship glory ng 2020, bumagsak sa injuries at pagkatalo noong 2021. Kaya nagpasya silang kuhanin si Russell Westbrook kapalit ang kanilang defensive core. Ang resulta, bumaba ang depensa mula top 3 hanggang 19. Hindi nag-click sina LeBron, AD at Russ. Isang roster na puno ng all-star ngunit walang tamang spacing, chemistry at sistema. Matapos ang isang taon at kalahati ng pagkabigo, na-trade si Westbrook. Muling bumangon ng Lakers at umabot pa sa conference finals. Ngunit ang eksperimento, isang malaking kabiguan. Bago ang Westbrook era, nagkaroon na rin ng isa pang super team experiment ang Lakers noong 2013. Ang pagbuo ng super team ni Kobe Bryant, Dwight Howard, Steve Nash at Pau Gasol. Sa papel, para silang cheat code, pero sa realidad, bugbog sa injuries. Si Dwight nawalan ng explosiveness. Si Nash halos hindi na makagalaw. Si Kobe pilit isinakay ang kuponan sa kanyang balikat. Hanggang sa isang malungkot na gabi noong April 2013 nang mapunit ang Achilles ni Kobe. Kasabay nitong nawala ang pangarap ng Lakers na magkampiyon muli. At sa kasalukuyang panahon, ang Phoenix Suns, Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal, isang offensive juggernaut na handang mangwasak ng liga. Ngunit sa kabila ng firepower, kulang sa depth, depensa at chemistry.
na sweep sa unang round ng playoffs ng 2024. At ngayon 2025, hindi sila nakapasok kahit sa play-in man lang, kahit isa sila sa pinakamahal na roster sa kasaysayan ng NBA. Mahalagang paalala, hindi kailanman kayang bilhin ng talento lang ang tagumpay. At iyan ang mga kwento ng mga super teams na nabigo. Alin sa mga super team na ito ang pinaka nakakadismaya para sa'yo? May iba ka pa bang super team na tingin mong dapat kasama sa listahan? Kung nagustuhan mo ang ating video, baka sakali magustuhan mo rin ang mga ito. I-click mo na. Salamat!